anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Okay. Simula na tayo. Meron tayo ditong negotiation, Leo, bouquet, the stork to, herald. Virgo tayo, di ba? Pero kung merong kayong Leo sa Big 3, siyempre kasama na dyan yung Virgo sa Big 3 na yan, Sun, Moon, Rising sign. Kung meron kayong Virgo at Leo sa sa Sun, Moon at Rising sign, baka para sa inyo tong reading. Okay? Ngayon, kung wala, as in Virgo lang yung meron sa Sun, Moon, Rising, kakilala nyo to na Leo or cross-watcher, Leo. Yun yung tatamaan ng reading na to. Negotiation. Ang dating sa akin, refund. So for some reason, may kailangang i-refund. Mukhang mare-refund naman. Refund. Liquidation, liquidation, reimbursement. Ay posible dito. Liquidation ng pera, reimbursement ng pera, ganun. Ano pa kaya ito? Promotion! Para sa iba sa inyo or sa kakilala nyo nga ay posible, or increased salary. Parang magiging masaya dito. Ibang case ay move in together, magdi-live in na yung mga in a relationship, or baka ikakasal na, kaya magsasama na sa isang bubong. Pero wedding, engagement, actually pwede rin dito sa sa stork. Ngayon, ibang case ay baka mapag-usapan ng topic ng pregnancy. Kasi syempre, kailangan ng family planning, di ba? Kailangan pinag-uusapan yan. Yung iba nga lang ay biglaan. Kasi, di naman natin masasabi, di ba? Pero kung di pa ready, kung baga matagal na silang walang anak, so for some reason, mapag-uusapan ng topic ng pregnancy. Halimbawa, may anak man o wala. Ganun, pag-uusapan yung pregnancy, kung susundan na ba si baby ganto, or kung wala pa talaga, kailan ba pwede, ganyan, basta mapag-uusapan yung topic ng pregnancy kasi may dito stork. Sabi ko na yung relocation, no? Moving together or relocation. So again, yung mapag-uusapan dito, yung may negotiation kasi na maaaring mangyari, magbe-bring ng happiness o surprise. Nga pala, ang inuuna ko ngayon ay general prediction. Pero kung trip nyo ay collective reading agad, adjust nyo na lang yung video hanggang sa makita nyo yung tarot cards. So pag nakita nyo yung tarot cards, di collective reading na. Pero sa ngayon, general prediction muna tayo.
Dito may friendship. Ang friend ay Aries. So again, tulad ng sinabi ko kanina, yung big three, di ba? Leo at Aries. Dun sa big three, Sun, Moon, Rising sign. Bakit mama sa kanya to? Ngayon, kung walang Aries sa big three, Sun, Moon, Rising sign, eh di kakilala nila tong Aries na baka tamaan ng reading. Kakilala nila or course watcher. O person nila mismo, Aries. Friend, ano kaya yan? Oh, mountain. Ano mountain to? Ano to eh? May crush? Or may ano kasi heart eh. Friend heart. So isipin mo na agad. May nakakagusto. Or baka may nagkakagusto sa inyo, Aries, or magkakagusto ba lang. Kaya lang mukhang unrequited love to. Nandito kasi itong ano eh, mountain, parang may sagabal. Or, hindi ma-reciprocate for some reason, or the type. Friend zone, pwede rin, OMG. So again, sa pagitan ng friends to eh. Pagitan ng magkakaibigan, may na-develop. Ngayon, pwede rin mag-confess. Ngayon nga lang, ang problema, pag nag-confess, baka mapahiya lang, wag na ituloy. Kasi nakikita ko na dito, mukhang magiging problematic. So, bakit? More like rejection na to. Rejection ng kalalabasan. So, kung may nagbabalak sa inyo, whether babae o lalaki, yung gustong mag-confess, o maisipang mag-confess sa period na to, huwag na balakin. Kasi ma-reject lang dito. Magiging disappointed lang, di ba? So, huwag na balakin. Ngayon, kung di man kayo to, eh, ito nga, Aries na friend nyo, baka confess sa inyo. Kaya lang, for some reason, di nyo nga gusto. Taong to. Friend or acquaintance? Or ex, kung friend pa yung ex. Ganun dating eh. May blockage dito sa mountain. Or ito yung card kasi ng pagiging emotionally unavailable ito. Tapos may relationship, love, di ba? Talo. Kaya wag na balakin, sad to say. Ganun talagang buhay. Parang parang loto lang. Bihira may nananalo. Or hindi lahat nananalo. Swertehan ba? Ito fate. Fate, pleasure, letter, ship. Ayusin ko lang. Sandali. Fate, pleasure, letter, ship. Ayan, ito. Parang may tinadhana dito eh. Parang nakatadhana na mangyari itong pleasure. Eh, inisip ko, ano yun? Pleasure. More like reconnection mula sa someone na malayo na sa inyo. Literal na malayo yung lugar or malayo ang loob. So, again, sa period na to, ito na yung divine timing. So, papasok na yung fate. Magiging masaya kayo in a way na hindi nyo,
akalain na posible pa pala ang reconnection mula sa someone na nasa malayo ng lugar, napalayo kayo as in ng lugar for some reason, siguro dahil sa work o ewan ko may napalayo or napalayo ng loob, kasama ng loob, kaya yun napalayo na sa isa't isa ang loob. So kung di lugar nga, di loob. So yun, kumbaga may tendency ng surprise, surprise ang Virgo kasi nga bigla na lang may message, more like text chat, email, hindi siya call kundi text chat, email, basta sa social media, ganun. Bigla na lang kayo makaka-receive ng message mula sa taong sinasabi ko. Magiging masaya kayo. Kumbaga yung reconnection dito ay mula sa someone na gusto nyo pang makausap. Okay? So yun nga, all of a sudden biglang na lang nagparamdam. Nagulat na lang kayo. Anyways, house key. Ayan, house key. Oh, house. OMG. Ito na iniisip ko kanina. Sabi ko, house? Tapos naisip ko rin tong house. Ito na siya yung house. Ano yun? Baka ano to? Turnover na ng bahay. Kung ano. Nabayaran na. Kung nabayaran na, edi mata-turnover na ngayong period. Yung house and lot na matagal na ngayong lulugan. Opportunity din pala yung crossroads. Yung ko lang nalaman, opportunity din pala yun. Kaya nga maganda yung nakakapag-aral-aral ako sa mga nakasulat. Dagdag info. Pero usually hindi ako naglalagay ng ganyan. Ayun yung mga sulat-sulat. Wala lang. Hindi ko trip. Pero bigla ko lang din na-trip ang bumili nito. Nakakyutan kasi ako. So, ayan. Napabili ako ng may sulat-sulat. Sa isip ko kasi para dagdag info. Para makapag-aral-aral na rin. Pero again, ngayon ko lang nalaman na opportunity din pala yan. Crossroads. Alam ko nga lang decision. Ayun o. Decision. Choices. Anyways. Ano to? O baka namang kung dito turnover na kasi nga nabayaran na yung hulog, di ba? Turnover. Kung di siya turnover ay mapaisip pa lang regarding sa pagkuha ng house and lot, apartment, subdivision, condo, tungkol sa bahay. Kasi may key. Parang i-unlock nyo yung tawag dito, bakanting house. Ngayon, ibang case ba, nangyayari na pag-uusapan ng tungkol sa bahay. Example lang, kasi syempre general reading to. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Magiging malasalawahan kasi yung iba sa inyo na parang hindi pa decided kung ito na nga bang bahay na to ang pipiliin nila. Kasi nag-iikot-ikot sila, namimili pa lang ng bahay ngayon. Sa period na to, wala pang decision kung anong bahay. Wala bang final outcome or decision tungkol nga sa bahay na titirhan. Kung nangyayari na. Pero kung hindi pa nangyayari, edi ganun nga, mangyayari pa lang.
Mapag-usapan ng tungkol sa pagkuha ng bahay, condo, apartment, subdivision, etc. Wala akong maisip, dalawang bahay ba naman to? Pwede rin may dadalaw sa inyo or kayo yung dadalaw sa hometown nyo or may kapamilya kayo. Na yun nga, either kayo yung dadalaw sa kapamilya nyo or kayo or sila yung dadalaw sa inyo. Yung kapamilya dadalaw sa inyo. Or kadugo. Parang may dito. Visitation na maaaring mangyari. Ito last spread sa deck na to. Pupunta na tayo sa collective reading. Katapos nito. Oh, theft to. Gift. Yun. Ayun. Ito yung ilaw ko. Man. Club. Meron dito. May theft. May lalaki, oh. So, pwedeng Virgo mismo to na lalaki. Or person nyo. Ngayon, pwede rin kasing kung dito tumama sa inyo, tumama sa kakilala nyong lalaki. Or pwedeng siya mismo yung magnanakaw. Oh my God. Lalaki. May gift eh. Dito kasi may away na nangyari. Inggitan siguro. May nainggit, ninakaw yung gift. Kung dito literal na gift ay parcel. So, ang dating sa amin, nainggit, ninakaw. So, beware sa topic ng gift or parcel, package. Kasi nga, mananakaw or padala. Diba from abroad, padala dito. Pagdating sa Pilipinas. Wala nang laman yung yung bagahe. Di ba may nangyayaring ganoon? Nanakaw na or yung parcel, wala nang laman. Wala nang laman yung loob ba. Pagdating, balot na lang. Di ba nangyayari rin yan sa totoong buhay? Oh my God. O may butas yung binutas yung parcel, nanakaw yung gamit na binili. So, beware na lang, ha? So, again, kung dito literal na gift ay parcel. Kasi kung gift naman, may inggitan na maaaring nangyari dito or mangyayari. Halimbawa, yung tatay, binigyan yung anak ng gift. Nagselos yung anak. Kinuha niya, ninakaw. Basta ganun yung dating. Kumbaga, may inggitan na nangyari. Jealousy, enviousness. Kaya nag-lead sa theft. O may kleptomaniac siguro. Magiging conflict na kasi ito eh. Ito. Ayun pala nakalagay. Beware sa someone na may kleptomaniac. Tama ba? Sabi ko sa internet, mamaya daldal akong daldal, mali pala. Tama ba yung term ko?
Eto nga, kleptomaniac. Ay, letter K pala yun. DC. K. A person affected by kleptomania, a mental health condition characterized by an uncontrollable compulsive urge to steal items. Unlike traditional theft, kleptomania is not driven by financial gain or a desire for the object itself. Ayun sabi sa Gemini, AI ng Google. Anyways, dito na tayo sa collective reading. So again, collective reading na tayo. Pwede mag-resonate to sa inyo, pwede rin hindi. Ngayon, pwede rin itong tumama sa kakilala nyo kung di man para sa inyo. So game, simulan na tayo. Ano meron? The Star, the Magician, the Chariot, the Moon, the Sun, the Clouds. Anong topic dito? Nisip ko kung career or work. Work or relationship. Ano ba ito? The book. So game, magsimula na tayo. Anong topic? Work. Well, dito kasi sa senaryong to may someone na lihim na sumasabotahe. Pero just to be clear, para may idea kayo anong work ba nung tao dito. Ano siya, empleyado. Oo, empleyado. Ano siya, full time na siya doon. Permanent na. Regular. May sumasabotahe sa kanya doon. Parang may lihim na galit. May someone na tawag dito fake sa kanya. Actually, kala niya nga mapagkakatiwalaan to at nandito yung the sun. Yung pala fake. May clouds duality kasi yan. Teka, ito yung ilaw ko. Sandali lang, ayusin ko lang ilaw ko. Nasasagi ko na mamatay. So in short, may fake friend. Yung iba sa inyo dito sa senaryo na to, pero again, hindi naman lahat, 'di ba? Tatama ng reading. Tatama lang to dun sa empleyado. Rank and file yung kanyang work. So pwede na sa company, government.
Ayan, yun yung palatandaan natin. May, tawag dito? Lihim na sumasabotahe sa kanya, sa workplace, na parang bang plastic. Pagkaharap niya, mabait, masayahin, pero pagtalikod, nag-iibang anyo. Ayan, ganun dating dito. Ito, the Star, Magician, Chariot. So, ang dating sa akin, kakaroon siya ng clarity sa the Star. Kung sino man to, itong tinutukoy ko, mabavibe niya to, or for some reason, matutunugan niya. Ngayon, imbis na mabuisit siya dun sa kapartner niya siguro sa trabaho, ewan ko, sino ba to? Basta, madalas niya nakikita kasi, so iniisip niya mabait, pero hindi. So, imbis na mabuisit siya dun sa tao na sinasabi ko, magpo-focus na lang siya sa kanyang trabaho. Papaka-busy siya dito sa Magician. Palaging may ginagawa yung kamay niya. So, ayun, busy siya sa pagta-type siguro. Ewan ko naman trabaho nito. Pero again, imbis na mabuisit siya or ma-stress, ma-depress, nagkakalikot siya kasi dito ng mga kung ano-ano. So, busy siya. So, ayun, dahil nga ilalaan niya na lang ang sarili niyang attention sa pag-busy, ang dating sa akin, ma-overcome niya yung stress. Stress in a way na di siya makikipag-away. Mapapanatili niya yung kanyang self-control, self-confidence, yung power sa sarili, na hindi bumaba ang level niya dun sa level nung kaaway niya. Dagdagan pa natin to. So, dito naman, teka, ayusin ko lang to. Puno na yung lagayan ko ng cards. Dito naman ay King of Wands. 7 of Swords. 2 of Cups. Pero 2 of Cups yung dulo. So, ang dating sa akin, yung bida natin, regardless kung babae o lalaki siya, handa siyang i-overcome lahat ng problema niya sa buhay. Magiging matapang siya i-face lahat ng fears, challenge. Magpapaka-optimistic siya dito. So, dito naman, ang dating sa akin, kakaroon siya ng strategy.
strategy in a way na hindi niya na makikita yung kaaway niya, or strategy in a way na malampasan ang mga dapat malampasan na pagsubok. Ngayon, may 2 of cups tayo. Kasi ang dating sa akin, magpapaka-neutral lang siya dito eh. Paplastikin na lang din niya, ganon. Kung kausapin siya, edi kakausapin din niya. Kung ayaw siya kausapin, yung bida natin, edi hindi rin niya kakausapin. Ganyan dating. Papaka-neutral or makikisama pa rin siya, ganyan. In short. Pero wala naman siyang balak awayin. Wala naman lumabas dito na wawarlahin niya. Kasi kung nandyan yung tawag dito 5 of Wands, yun, wawarlahin niya yun. Or 5 of Swords na lihim siyang gagawa ng paraan para maghiganti. Wala naman walang 5. Or sabi natin Knight of Swords, Knight of Wands na susugod. Wala naman ganun. Pero tingnan din natin kasi may last spread pa tayo. So after nyan, ano pang maaaring mangyari? Ito na yung final outcome or future. Kasi may section tayo. So after nito, ito naman susunod. Tapos ito naman. Itong huli. Oh! Kaya lang 8 of Swords ito. 3 of Cups, 4 of Cups. 3 of Cups, 4 of Wands, 8 of Swords. Well, ang dating sa akin, mukhang makikipagbati yung kaaway niya sa kanya. Dilibre pa nga yata siya, or magpapakain, ewan ko. O pupuntahan siya sa bahay. Pero dahil nandito nga itong 8 of Swords, ang dating sa akin, hindi siya makapag-desisyon kung i-welcome back niya pa ba itong taong to na sumira ng trust niya. Kasi hindi niya lubos akalain na fake pala yun, yung pinagkakatiwalaan niya na chinichismis siya, ganun. Buong akala niya mabait kasi pag nakikita niya nga, lagi nakangiti. Or mukha talaga mabait. Minsan kasi nakakalinlang yung itsura ng tao. Akala mo nga mabait, pero di pala. So yun, ganda ting dito. Hindi niya kalain na yung akala niyang mabuting tao fake pala, or chismis siya, ganon. Or hindi niya akalain na ayaw pala sa kanya. Pero pag nakikita naman niya, mukha namang mabait, or lagi nakangiti. Tapos ganon pala yung feelings nitong taong to sa bida natin. Ayaw pala nitong taong to sa bida natin. Siyempre, bida natin ay Virgo. So then, ang nakikinita kong senaryo, ang ending nito ay papansinin ulit nung ka-workmate yung Virgo tapos magyayaya, siguro kakain or manlilibre or ewan ko anong balak niya, pero parang ang intention niya ay pasayahin yung Virgo.
Pero for some reason, napapaisip-isip yung Virgo, may trust issues na siya eh. So, ayan, andyan tayo sa Eight of Swords na di siya makapag-desisyon kung sasama ba siya sa offer na gumala or kumain sa labas or bigyan siya ng something. Hindi niya matanggap ba? Hindi siya makapag-desisyon kung anong i-react niya. Ganon dating. Parang na-trap siya. Or na-confuse. Wala siyang masabi or ma-react or ma-desisyon sa huli, sa bandang huli. Ganda dating. So, ganyan ang mangyayari sa period na to. At ang dating sa akin, kakaroon ng trust issues si Virgo dun sa ka-workmate. So, again, hindi man lahat ay tatama ng reading na to. May iba na walang work. Kung walang work, di baka tumama to sa anak nyo or someone na malapit sa inyo na may work. Pero, nasabi ko naman na kanina, di ba? Ano yung palatandaan kung sino tatamaan? Empleyado. Regular, permanent, rank and file eh. Kung nasa government siguro. Or company. Basta fix yung salary niya. May iba kasi na ano eh. Arawan ng ang bayad, di ba? Or hindi fix ang salary, pero dito fix yung salary ng bida natin. Since work yung topic natin, di ba? Wala tayong other person or love interest or special person or partner. So dahil dyan, walang partner, di mag-end na ko. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For